Hi guys, it's Michelle G here and welcome to my vlog again. Medyo matagal na rin ako hindi nakapag-update. Well, may nagtanong kasi sa akin about kung magkano ba talaga yung sahod sa seasonal worker. Worth it daw ba kung mag-a-apply sila? Kasi syempre gagastos ng visa, gagastos sa medical, sa plane. So, worth it daw ba yung sasahurin? Tapos, 5 months lang yung contract. Ito yung aking opinion. Ito yung sagot ko dun sa tanong. Anong is kung worth it ba? So, depende kasi sa inyo kung ano yung expectation nyo. So, kung ang in-expect nyo lang is mas malaki yung sahod ng kikitain mo sa dito or kumpara doon sa sinasahod mo sa Pinas. Kung yun ang nasa isip mo is worth it siya kasi masyadong malayo yung sahod kumpara sa Pinas tsaka kumpara dito. Kasi parang yung sahod ng 1 month dito ay 3 months na nasahod sa Pinas. So, yun yung sa pagkakaalam ko. So, pali 3 months na sahod. Yung mga regular na worker sa Pinas, pali 3 months na yun kumpara. So, dun pa lang, pwede mo nang sabihin na worth it siya. Kung in-invite ka naman ng family mo papunta dito, makapag-work, so, ang gagastusin mo lang naman is medical, visa, tsaka nga plane ticket. At wala nang magkakaltas sa'yo, wala nang mga broker, so, possible na worth it pa rin siya. At kung mag-apply ka naman through sa may mga broker, yung mga nag-a-apply sa Pinas, na meron silang mga, broker nga, na may bawas, may kaltas, may collateral. So, kung yun, medyo hindi siya worth it, pero kasi may friend ako na dumaan sa ganong process, at medyo okay naman at nakabalik na siya ngayon for the second time niya, ibig sabihin, worth it para sa kanya yung sinasahod niya dahil bumalik pa siya. Ginusto niya pa rin bumalik. Kasi nga, kung iisipin mo yung sahod, mas malaki o mas malayo yung pagitan ng sahod. Okay, anyway, magkano ba talaga kasi yung sahod dito sa Korea? Or magkano ba talaga sahod sa farm? Actually guys, ang per hour dito sa Korea is tumaas na from 9,620 naging 9,861 na siya. So, 9,861, convert mo sa peso is mapatak siya ng 400 plus. So, yun yung per hour mo. Kung meron kang 8 hours, edi pumapatak na siya ng 3 plus sa loob ng isang araw mo. So, yun yung per day mo. Pumapatak ng 2 million yung sasahurin mo sa isang buwan. So, magkano yung 2 million? Nasa 80,000. So, 80K. So, 80K yung possible na magiging sahod mo. So, yung 80K, yun pa yun yung per month na sasahurin mo lang na wala pa yung overtime. According kasi sa kontrata guys, meron kang 4 rest day sa loob ng isang buwan. 4 times na rest day sa loob ng isang buwan. So, bali, every week may 1 rest day ka. So, kung papasukan mo yung rest day mong yun, syempre additional yun. Pumapatok kayo ng 4K or 5K. So, syempre nga, depende pa rin yun sa magiging amo mo. Kaya, imagine mo, kung papasukan mo yung 4 na araw na yun, so, pa-plus pa sa 2 million mo yun. Di magiging 2 million plus talaga yung magiging sahod at o-over pa siya ng 80K. Pero syempre guys, hindi mo naman makukuha yun ng ganun talaga boring kasi meron ngang lodging tsaka food na ima-minus sa'yo. So yung lodging at food, so pumapatak lang naman ng mga 20K. Kung may 80K ka, tapos 20K yung bawas, may 60K ka sa loob ng isang buwan. Now, hindi pa kasama dun yung mga overtime mo. So, paano ba kasi yung situation ng mga trabaho dito sa mga farm? Actually, kung sa atin kasi, pag mga red calendar ka, double pay ka pag pumasok ka. Pag red calendar, walang pasok. Pero dito kasi, since sa farm ka, wala doon sa kontrata. Nakalagay na naman sa kontrata na kahit red calendar siya, hindi siya pwedeng i-consider na double pay siya pag pumasok ka. Kasi walang ganun eh. Parang yung rest day nyo kasi manggagaling. Depende kung may gawa kayo o wala. Kung may gagawin kayo sa farm o wala. Kahit pumatak yan ng red calendar or holiday, kung may gagawin kayo, may pasok kayo. Pero hindi siya consider as double pay. Kasi yun yung, basta sa loob ng isang buwan, may 4 times na rest day ka. So, hindi yun naka-fix na every Sunday rest day mo. Every Saturday or weekend rest day mo. So, hindi.
Kumbaga, kung kailan lang pwede kayong walang gawa, rest day mo. And then, sa mga holiday, hindi siya double pay. So, parang normal lang siya. Yun lang yung pinaka nakikita kong negative side or disadvantage dun sa kontrata. Pero, more or less, okay naman kasi ang fixed na sahod mo is 2 million, ilakakaltas lang naman yung lodging mo doon, tsaka yung food mo, and then kung papasukan mo yung mga rest day mo, possible na tataas pa rin, more than 80K pa rin yung sasahurin mo. So, yun yung possible na pwedeng maging sahod mo, from 60K to 100. So, depende nga yun sa papasukin ninyo. Pero hindi ka pwedeng bumaba ng 60K. Kasi kapag wala naman silang gawa, hahanapan ka naman talaga nila ng ibang gawa. Kasi dapat talaga makonsume mo yung, hindi ka bababa dun sa ganong oras ng trabaho sa loob ng isang buwan. Ayun yung nakalagay din sa kontrata. Kaya, yung 60K, ayun ang pinakamaliit na sasahurin mo. And then the rest, depende sa pasok mo. So, pwede pa siyang umabot hanggang 100K. Siyempre, kailangan mo rin gumastos for food, kailangan mo rin gumastos for lodging, especially sa food. Ayun na yung masasabi ko dun sa tanong na kung worth it ba at magkano ba talaga yung sasahurin. So, yun na nga, nasa kontrata, 2 million plus, may 4 times kang rest day. So, kung papasukan mo yung rest day na yon plus additional pa, so, may bawas ang lodging at food. So, yung sahod mo is, hindi siya bababa ng 60K, pero pwede siyang tumaas hanggang 100K. Depende nga sa pasok at sa tinatrabaho mo, syempre. At huwag mo i-expect na every Sunday is rest day mo. So, hindi. Yung rest day, sila pa rin magde-decide kung kailan rest day mo. At kahit holiday yan, hindi mo pwedeng sabihin na, holiday ngayon, wala akong pasok. So, sila pa rin na magde-decide. Yung amo pa rin magde-decide kung may trabaho kayo o wala. At kahit sabi mong red calendar, hindi siya double pay kung pumasok ka. Kasi, naka-fix na yung rest day mo na 4 times a month. So, hindi nga lang siya naka-fix kung weekend siya or Sunday or kung anong day siya. At, yun, kahit pumatak pa siya ng holiday, hindi siya pwedeng maging double pay. So, yun lang masishare ko sa inyo kasi yun lang talaga yung alam ko. Hindi ko pa rin alam kung ano yung patak na sa ibang place, pero dito yan sa place namin. Pero syempre, siguro pare-parehas lang din naman, halos hindi naman nagkakalayo. Para sa akin, worth it yung pagtatrabaho dito. Lalo kung invite kayo ng family kasi hindi ganun kalaki yung gagastusin mo. At syempre, nandiyan sila para i-help kayo, mabigyan kayo ng food or kung ano pa. So, ibig sabihin, may tutulong para sa inyo kaya talagang magiging worth it. At bukod sa 5 months contracts, guys, possible pa silang ma-extend ng more 3 months. Kaya hanggang 8 months, possible silang mag-work dito. Siyempre, depende sa performance nila at sa amo nila kung magugustuhan sila, pwede silang i-extend. And bukod doon, pag nagustuhan din sila ng amo nila, pwede talaga silang kunin uli dito sa pabalik. So, pabalik-balik. So, sa 8 months, mag-exit ka, then babalik ka uli, 8 months, then exit. So, ganun kapag nagustuhan yung performance mo. So, yun lang ma-share ko. Hanggang sa muli, don't forget to like and subscribe for more update. Bye!